Sa wakas. Ang sabi ni Rian habang bumababa sila ni Angelo mula sa eroplano, ang dibdib ay umaapaw sa saya. 10 taon silang nagpakapagod sa ibang bansa, bawat sentimo ay inipon, bawat pagod ay tiniis, para lang sa sandaling ito. Ang pagbabalik sa Pilipinas ay hindi lang basta pag-uwi. Ito ay ang simula ng bagong kabanata sa kanilang buhay bilang mag-asawa. At ang sentro ng kabanatang iyon ay ang kanilang bagong bahay sa Isabela. Ang bahay, isang lumang istruktura na binili nila sa murang halaga, ay may sariling kakaibang alindog. Maluwang, may mataas na kisame, at napapalibutan ng luntiang halaman, tila ba nangangako ng kapayapaan at katahimikan. Sa unang mga buwan, naging abala sila sa paglilinis, pag-aayos, at pagpapaganda nito. Bawat kanto ng bahay ay pinuno nila ng alaala at pagmamahal. Si Angelo, na dati sanay sa ingay at gulo ng trabaho sa konstruksyon sa abroad, ay masarap matulog sa tahimik na silid. Si Rian naman, na nalulumbay sa kalungkutan ng banyaga, ay laging abala sa pagtatanim ng mga bulaklak sa hardin. Ngunit unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Nagsimula ito sa mga maliliit na bagay, ang mga pinto na sumasara mag-isa kahit walang hangin, ang mga ilaw na kumukurap-kurap kahit walang problema sa kuryente. Pinagsawalang bahala lang ito ni Rian at Angelo sa simula. Siguro luma na talaga ang bahay, sabi ni Angelo habang kinakalikot ang switch ng ilaw. O baka may daga lang, dagdag ni Rian, sinusubukang palakasin ang loob niya. Ngunit lumala ang sitwasyon. Isang gabi, habang nagluluto si Rian ng hapunan, narinig niya ang mahihinang pagbulong sa likod niya. Paglingon niya, wala namang tao. Napatigil siya, ang kutsara sa kamay ay nanlamig. Angelo. Tawag niya, ngunit tanging katahimikan ang sumagot. Napagdesisyonan niyang magpatugtog ng musika para mawala ang kaba. Kalaunan, habang naglilinis si Angelo sa sala, nakarinig siya ng tunog ng naglalakad na mga paa sa ikalawang palapag. Alam niyang mag-isa lang siya sa bahay noon dahil nasa palengke si Rian. Dahan-dahan siyang umakyat, ang bawat hakbang ay kasabay ng kabog ng dibdib. Ngunit pagdating niya sa itaas, walang tao. Ang tanging nakita niya ay isang lumang larawan na nakahandusay sa sahig, isang larawan ng isang babae na may malalim na mga mata at malungkot na ngiti. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang larawang iyon. Bago pa siya makapag-isip, narinig niya ang malakas na tunog mula sa ibaba, tila may nabasag na salamin. Dali-dali siyang bumalik sa sala, ngunit walang bakas ng pagkasira. Ang tanging naroon ay ang kakaibang presensya na dumapo sa buong bahay. Hindi ito laging nakikita, ngunit nararamdaman. Isang bigat sa dibdib, isang lamig na sumasabay kahit sa pinakamainit na araw, o ang pakiramdam na tila may nakatingin sa kanila mula sa kawalan. Hindi na sila nakakaramdam ng kapayapaan sa kanilang bahay. Ang dating kanlungan ng kanilang pangarap ay naging bilangguan ng kanilang takot. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Rian, nagising siya sa isang malakas na tunog mula sa silid ng bisita. Nagkaroon ng malakas na kaluskos, tila may nagkalat ng mga gamit. Ginising niya si Angelo, na agad namang bumangon, hawak ang baseball bat na matagal na niyang inihanda. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa silid ng bisita,
Ang bawat hakbang ay may kasamang panalangin. Pagbukas ng pinto, nakita nila ang mga kumot at unan na nakakalat sa sahig. Ang mga kortina ay nakabukas at hinahayaan ang sinag ng buwan na pumasok sa silid. Ngunit walang tao. Ang tanging nakikita lamang ay isang lumang manika na nakaupo sa ibabaw ng aparador, nakatingin sa kanila ng walang emosyon. Ang dati magandang larawan ng pangarap ay unti-unting nagiging isang bangungot na ayaw nilang magising. Ang katanungan ay hindi na kung ano ang nangyayari, kundi kung sino ito at ano ang gusto niya sa kanila. Ang gabing iyon ang huling gabi ng kapayapaan para kina Rian at Angelo. Ang lumang manika na nakaupo sa ibabaw ng aparador ay tila nakangisi sa kanila. Sa kabila ng takot, sinubukan nilang kumbinsihin ang kanilang sarili na ito ay likha lamang ng imahinasyon. Ngunit ang bawat pagdaan ng araw ay nagdadala ng mas matinding mga pagsubok. Nagsimula ang mga pisikal na pangyayari isang umaga. Nakita ni Rian ang mga gasgas sa kanilang pader na tila ba kinamot ng isang matalim na bagay. Ang paboritong tasa ni Angelo, na nakalagay sa mesa, ay bigla na lamang nahulog at nabasag. Mas matindi pa rito, ang mga boses na dati hindi maintindihan, ngayon ay naging malinaw na at umingay. Mga hikbi, tawanan, at kung minsan, mga galit na sigaw na nagmumula sa walang laman na mga silid. Hindi na sila makatulog ng mahimbing. Bawat tunog, bawat paggalaw ng kortina, ay nagpapatalon sa kanilang puso. Ang dati nilang masayang pag-uusap ay napalitan ng mga kababalaghan at misteryo. Tila ba natatakot silang marinig ng kung sino man ang nasa bahay. Nag-iba ang kanilang itsura, may mga malalim na eye bags, at laging nakasimangot. Ang dating masigla at maasahan nilang Angelo ay naging balisa at irritable, habang si Rian, na kilala sa kanyang positibong pananaw, ay palaging umiiyak at nagtatago sa kanyang kumot. Sinubukan nilang magpatulong. Nagpatawag sila ng pari para basbasan ang bahay, umaasa na mawawala ang masamang presensya. Ngunit habang binabasbasan ng pari ang bahay, biglang bumukas at sumara ang mga pinto at bintana, at ang mga ilaw ay sunod-sunod na namatay. Ang mga gamit sa sala ay nagsimulang gumalaw, tila ba itinutulak ng hindi nakikitang puwersa. Hindi natapos ng pari ang kanyang pagbabasbas. Lumisan siya ng walang paalam, ang mukha ay putlang-putla, at simula noon, hindi na siya bumalik. Ang pangyayaring yon ang nagpakumpirma kina Rian at Angelo na hindi ordinaryong nilalang ang kanilang kalaban. Hindi ito simpleng multo. Ito ay isang nilalang na may malakas na kapangyarihan at masamang hangarin. Sinubukan nilang umalis sa bahay, ngunit tila ba may humihila sa kanila pabalik. Sa tuwing susubukan nilang mag-impake, bigla na lamang nawawala ang kanilang mga gamit, o kaya'y nasisira ang sasakyan. Isang gabi, habang nag-uusap sila sa sala, ang ilaw ay nagsimulang kumukurap at tuluyang namatay. Napuno ng dilim ang bahay. May narinig silang malakas na tunog mula sa itaas, na sinundan ng tila ba may humahatak ng mabibigat na bagay. Nagkatinginan sila, ang mga mata ay puno ng takot. Dahan-dahan silang umakyat sa hagdan, ang bawat hakbang ay may kasamang huling pag-asa.
Pagdating nila sa kanilang silid, tumambad sa kanila ang isang nakakagulat na tanawin. Nakita nila ang dalawang lubid na nakasabit sa kisame, tila naghihintay ng kanilang mga biktima. Kasabay nito, isang malamig na hangin ang umihip, at isang malakas na boses ang umalingaungaw sa buong silid, na tila ba nanggagaling sa kanilang mga isip. Ang sumunod na nangyari ay tila bangungot. Hindi malinaw kung ano ang eksaktong nagtulak kina Rian at Angelo na gawin ang kanilang ginawa. May nagsasabing sila mismo ang bamitay sa kanilang sarili, na tila ba nawalan sila ng pag-asa at nilamon na sila ng takot. Ngunit marami rin ang naniniwala na ang masamang espiritu ang nagtulak sa kanila na magpakamatay. Kinabukasan, natagpuan silang patay na nakabigti sa kanilang silid. Ang kanilang mga mukha ay nakanganga, ang mga mata ay dilat, at ang mga labi ay may bakas ng matinding paghihirap. Ayon sa investigasyon ng pulisya, suicide ang kanilang ikinamatay. Ang mga tao sa bayan, na may matatag na paniniwala sa mga espiritu, ay usap-usapan na ang multo sa bahay ang pumatay sa kanila. Ang bahay sa Isabela ay nanatiling walang nakatira, isang testamento sa isang trahedya na patuloy na nagpapatunay sa misteryo. Walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari sa loob ng bahay na iyon, at hanggang ngayon, ang mga sabi ng nakaraan ay patuloy na umaaligid sa paligid nito. Ginagawa itong isang pinagmumultuhang bahay na takot lapitan ng sinuman. Ano sa tingin mo ang mas nakakatakot, ang ideya na sila ay sadyang nagpakamatay dahil sa takot, o ang paniniwala na ang multo ang direktang pumatay sa kanila?